Kaibigan, purihin ang Diyos sapagkat kasama ka namin dito sa oras ng pag-aaral. Pag-aaral sa salita ng ating Panginoong Diyos. Ang oras na ito ay tiyak na magbibigay sa iyo ng kaalaman, kapayapaan, at pag-asa ng kaligtasan. Tungkol sa ating Panginoong Diyos, sikapin mong subaybayan ang ating pag-aaral sa oras na ito upang lalo mo pang maunawaan ang layunin ng Diyos sa iyong buhay. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Binabati kong lahat ng mga taga Lanao del Sur, Camarines Sur, sa Pasay, ganun din sa Quezon, sa Cavite, sa Iloilo, sa Palawan, sa Daraga, sa Nalos Kiamba, ganun din sa Sarangani, sa Kawayan, sa Digos, sa Porac, ganun din sa Marinduque, Calbayog, Angono, Rizal, Pattaya Island, sa Tel Aviv. Maraming nanonood dito sa Queens, Filipino at saka New York, Europe, Prince George, Canada, Texas, Pennsylvania, Norway at saka sa Luzon, Visayas at Mindanao. At sa buong mundo, lahat ng hindi ko nabanggit, pagpalain kayo ng ating Panginoon Diyos na patuloy na sumusubaybay at nanonood at nakikipagtalakay dito sa pag-aaral natin. Maraming salamat sa mga masisipag dyan na nagsusulat dyan sa YouTube natin, sa comment section at binabahagi itong programang ito sa iba. At alam nyo, dito namin nakikita at nalalaman, nilalikes namin yan ang mga comments ninyo at din namin nakikita na ito'y nakakarating pala sa mga ganong mga lugar. Ganon din sa lahat ng mga ginigiliw nating sumusubaybay sa AWR 89.1. Dalangin namin na kayo ay patuloy na palalakasin ng ating Panginoon Diyos na nanonood o kaya nakikinig dyan. Alam nyo, ang ating mga kasama ngayong trimestre sa pag-aaral na ito ng ating leksyon ay ang lalaki ng Diyos. Una dito ay si Pastor Ian Felicitas. Siya po ang ating Associate Officer at Field Secretary ng Southern Asia Pacific Division. Kumusta kayo, Pastor Ian? Mabuti naman po, Pastor Ray, at sa inyong lahat mga ginigiliw na taga-subaybay sa programang ito, Oras ng Pag-aaral. Maraming salamat na kayo'y nasa mainam na kalalagyan at pagbati po mula sa inyong lingkod. Kasama na po ng lahat ng manggagawa ng ating Regional Office for Southern Asia Pacific Region ng ating Iglesia. Kayo po ay binabati naming lahat na kayo po sana ay nasa mapayapa at pinagpalang kalalagyan. Ang pangalawang makasama natin dito ay si Pastor Jules Bermudez. Siya pa rin ang ating bagong Sabbath School and Personal Ministries Director dito po sa Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Jules? Mabuti naman, Pastor Ray at Pastor Ian. Tayo ay nagkakaisa ngayon na mag-aaral ng mga ginintoang salita ng ating Panginoong Diyos. Binabati natin ang ating mga taga-subaybay at aming dalangin na sana pagpalain kayo ng Panginoong Diyos sa inyo pong panonood sa atin pong pag-aaral ng leksyon sa oras na ito. Sa ating papatuloy, nais kitang aniyahan sa isang panalangin. O mapagpalang Diyos ang maraming banal, tunay na kayo ang aming Diyos na sinasamba at pinaparangalan. Nawa po ang iyong presensya pamagitan ng Ministeryo ng Banal na Espiritu ang siyang lumuklok sa amin. Maunawaan at maintindihan at may sakabuhayan ng mga mapapag-aralan namin sa linggong ito. Patawarin kami, Panginoon Diyos, sa aming mga kasalanan. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ang ating tatalakayin ngayong trimestring ito, kaibigan, ay nakatuon dito sa aklat ng Exodo, itong bagong quarterly natin. Matatalakay natin dito ang pagkaalipin at buhay ng mga Israelita sa Ehipto noong unang panahon. At ganun din kung paano sila nabuhay sa ilang na pinamumunuan ni Moses. Sino si Moses? Na tinawag ng Diyos. At paano nakipagtipan ang Panginoong Diyos sa kanila sa ilang. Maraming mga karanasan at pag-aaral na ating tatalakayin ngayong trimestre. Kaibigan at kapatid, kaya subaybayan mo ito. Kaya ang unang paksa na ating pag-aaralan ngayong linggo ay may pamagat na pang-aapi. At ang konteksto at ang kapanganakan
ni Moses. At ang talatang sauluhin na matatagpuan sa Exodus 2. Exodo 2:23 hanggang 25, ito pong sinasabi. Ang bayang Israel ay dumaing dahil sa pagkaalipin at sila'y humingi ng tulong. Ang kanilang daing dahil sa pagkaalipin ay nakarating sa Diyos. Narinig ng Diyos ang kanilang daing. At naalala ng Diyos ang kanyang tipan kina Abraham, Isaac at Jacob. At tiningnan ng Diyos ang mga anak ni Israel at naalaman ng Diyos ang kanilang kalagayan. Kaibigan, buuin natin ang ating leksyon at talakayin natin sa 3 punto. 3 punto lang ito. Pagkatapos nito ay magtanong na tayo kung ano ang naintindihan, anong mensahe sa iyo, at ano man ang gagawin mo. Yan ang tanong mamaya ng facilitations natin sa ating mga kapatid o kaya kapwa nating mangaral ng ating leksyon. Pero ang ating unang pag-aaralan dito, ang unang punto ay divine deliverance. Ang pangalawa ay defiant faithfulness. Ang pangatlo ay divine development. Puro di ito. Kaya ang unang punto na ipapaliwanag sa atin ni Pastor Ian ay divine deliverance. Kung ano yung ibig sabihin nito at sa kasalukuyan ano ang relasyon ng ating leksyon dito sa Exodo, kaibigan, kapatid. Pastor Ian, take it away. Maraming salamat, Pastor Urbi, Pastor Bermudez, sa inyong pagsama sa discussion na ito at pag-anyaya sa akin. Mga kapatid, alam nyo, ang Biblia ay isa sa pinakamahalagang aklat para sa isang Kristiyano. Ikaw man ay manggagawa o isang simpleng kaanib ng iglesia o nag-aaral at nagsasaliksik. Sa quarter na ito, mga kaibigan at mga ginigiliw na taga-subaybay, ang pag-aaralan po natin ay halaw mula sa isang aklat sa lumang tipan na ito ay kinakapalooban ng maraming tagpo at maraming kwento, ika nga, ang natutunan ng marami natin dito sa aklat ng Exodo. Pero alam niyo po, mga kapatid, ang lingid sa kaalaman ng marami kung ano ang aklat ng Exodo. Ang marami ay ang akala nila ang pangalan ng aklat ay Exodus itself. Alam niyo ba, mga kapatid, na hindi ito ang tunay na pangalan ng aklat ng Exodo? Kung bubuksan po natin ang ating mga Biblia, mga kapatid, sa Exodo Kapitulo 19, versikulo 1, at ito ay paglilingkod sa atin ni Pastor Ray Urbi. Pastor Ray Urbi, pwede niyo po bang basahin yung talatang ito, 19, versikulo 1 ng Exodo? Sa ikatlong bagong buwan pagkatapos na ang mga anak ni Israel ay nakaalis sa lupain ng Ehipto, dumating sila ng araw ding iyon sa ilang ng Sinai. Alam niyo, mga kapatid, yung Old Testament na salin ng wikang Grego ng Old Testament, of course, the Old Testament is from a Hebrew language. Pero ito isinalin, mga kapatid, sa wikang Grego upang mas marami pa ang makabasa. Kaya nga, yung Old Testament Hebrew or Greek translation of the original Hebrew text was taken from this verse 1 ng versikulo chapter 19, verse 1. Nang sabi niya dito, and on that day, they came out. So yung konsepto po ng Exodus ay mula doon sa Septuagint na paghalaw sa salitang Grego na sila'y lumabas. Bakit, mga kapatid? Sila ngayon ay umalis. Babalikan natin yan. So, ang tanong is, Pastor, ano pala ang tunay na ngalan ng aklat na ito? Alam niyo, mga kapatid, ang tunay na ngalan nito, kung titignan niyo po sa orihinal ng mga Hebreo, ay hindi talaga Exodus, ika nga. Kung hindi, yung mga unang salita ng versikulo 1 ng Exodus ay siyang orihinal na title o salita na tawag sa aklat na ito. Pastor, pakibasa niyo nga po ang Exodus chapter 1, verse 1. Ito ang mga pangalan ng mga anak ni Israel na dumating sa Ehipto kasama si Jacob. Bawat isa ay kasama ang kanya-kanyang sambahayan. Napakaganda po. Ang
halaw po sa salitang Ebreo, yung pong pangalan nito ay hindi talaga Exodus, kundi ito ang mga ngalan. Bakit po mahalaga nating makita yung mga ngalan? Ito po ngayon ay nag-uugnay sa dalawang ginawa ng ating Panginoon. At dito po natin sisimulaan ang pag-aaral po natin ng aklat ng Exodo na ang Diyos ngayon ay siya ay isang Diyos na mahal niya kung sino yung kanyang bayan, mahal niya yung kanyang mga tao, those who have loved the Lord and whom the Lord has special eye. Tandaan niyo po, na ang bayan ng Diyos ngayon ay wala na po sa lupang pangako. Sila ngayon ay nasa lupa ng Ehipsyo at sila ngayon ay naging mga alipin. Sa mga panahong ito, mga kapatid, ang bayan ng Diyos were oppressed. Ang kailangan ng bayan ng Diyos ngayon ay isang tagapagligtas. Kaya nga po, yung salin ng Septuagint na ngalan ng Exodo, which is to go out, God delivered. Ang konsepto po ng mensahe ng Diyos sa aklat ng Exodo ay isang Diyos na meron siyang bayan at ang isa sa mga gawain ng Diyos ay iligtas ang kanyang bayan. So wag po natin kalilimutan yon sa buong trimesteng ito na iyon ay isa sa pinakamahalagang tema ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos, lalo na po ng Exodo or ang aklat ng Exodo. Ngayon mga kapatid, tunghayan po natin ang ilang mga sitas ng talata mula sa Exodo Kapitulo 2, versikulo 24 at 25. Pastor? Narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala ng Diyos ang kanyang tipan kina Abraham, Isaac at Jacob. At tiningnan ng Diyos ang mga anak ni Israel at nalaman ng Diyos ang kanilang kalagayan. Alam niyo mga kapatid, ang Diyos ng pag-ibig, ang Diyos na nagliligtas ng kanyang mga banal, ng kanyang bayan, ay nakita niya ang kalalagyan at kung ano ang kailangan ng bayan ng Diyos. Ang kailangan ng bayan ng Diyos ay isang Diyos na tagapagligtas. Alam niyo, Pastor Ray, Pastor Julius, ito rin ay isang picture kung ano ang kailangan ng bayan ng Diyos sa kasalukuyan. So, hindi po ibig sabihin na ang isang aklat ng Biblia tulad ng nasa lumang tipan ay hindi na mainam o walang koneksyon sa atin ngayon sa ating paglago sa ating kalalagyan bilang mga Kristiyano at bilang mga Adventista. Ngayon, makikita natin dito na ang Diyos ay nagtipanan kay Abraham at ang tipanang ito ng pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayan ay kanyang muling inalala. Muli niyang sinasariwa sa bayan ng Diyos na siya ay isang Diyos na tagapagligtas. Alam niyo mga kapatid, marahil masasabi natin, nakaligtaan na siguro ng Diyos ang kanyang bayan kasi sila ay napapunta sa Ehipsyo. Nakalimutan na. Hindi po masasabi natin nakalimutan ng Diyos. Marahil tayo pa nga o ang mga tao ang nakalimot kung sino ang Diyos. Kaya nga't gustong ipakita ng ating Panginoon kung sino siya bagamat sila'y nakakaranas ng mga karanasang hindi mainam. Kaya nga't ang pagkasilang ni Moises ay nasa gantong mga konteksto. Pastor Ray? Ay, yun ay isang paraan ng Panginoon Diyos na ipinakita niya sa bawat isa noong unang panahon na yung unang punto natin ay divine deliverance. Nagpakita ang Panginoon Diyos ng pagmamahal sa mga taong yung pinabasa niyo sa akin, Pastor Ian, na ang Diyos ay hindi nakalimot. Pero hindi ibig sabihin yung malilimutin ng Diyos, kundi ginaganap niya yung kanyang pinangako noong unang panahon na ang Diyos ay kanyang gaganapin ang kanyang mga ipinangako. Dahil ang Panginoon Diyos ay hindi nakakalimot. So yung unang punto natin, divine deliverance, ay nakita natin kung paano ang Diyos ay nagplano upang iligtas, maganda yung pinabasa mo,
ilabas, umalis ang bayan ng Diyos kasama ang mga pamilya, ilabas sa pagkaalipin sa Ehipto at pangunahan ito ni Moses na tinawag ng ating Panginoon Diyos. So yun yung isang paraan para magpakita ng Diyos ng kapangyarihan na kaya niyang iligtas ang mga taong dumaing sa Kanya. Ganyan din ikaw. Pag ikaw ay dumaing sa Panginoon Diyos, huwag kang mag-alala, basta magkaroon ka ng pananampalataya at aksyon, lumapit sa Panginoon Diyos, ililigtas Kanya. Ano, Pastor? Napakaganda yung binabanggit, Pastor Ray, yung binanggit kanina ni Pastor Ian tungkol doon sa nakakaalalang Panginoon na kung saan siya ay hindi ibig sabihin ay nakalimot, kundi God is now acting on a previous promise, covenant na kanyang sinasabi. Maraming mga instances sa banal na kasulatan that God remembers. Say for example, God remembered Noah doon sa chapter 8 verse 1 ng Genesis. Ang ibig sabihin lamang nito that God began saving Noah by causing sa pamagitan ng pagpigil niya ng mga tubig na lumalabas para wala ng tubig na lalabas pa dahil sa flood. When God remembers Hannah sa unang Samuel 1:19 ay ang Panginoong Diyos nag-respond sa panalangin ni Hannah and he allowed Hannah to conceive. So kapag ang Diyos ay nakakaalala, ang ibig sabihin, He is now acting doon sa kanyang promise na sinasabi. So when God remembers, it means God keeps His covenant, God acts in mercy or judgment. So it signifies divine intervention. Ito yung ganda na sinasabi ng banal na kasulatan na kung saan ang Panginoong Diyos na sinasabi ng mga iba nakakalimot, hindi. Ang Panginoong Diyos kapag siya'y nakaalala ay nag-uumpisa na siyang gumagawa sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Maaaring ito isang interpretasyon lang natin na dahil sinabi sa banal na kasulatan na ang Diyos ay nakaalala, ay nakakalimot na siya. Hindi. Kundi yung paggawa niya ay tinutupad niya lang yung kanyang ipinangako noong unang panahon. Dahil yung pagtupad niya sa bagay na iyon o paggawa niya sa bagay na iyon ay just in time at kailangan ng tao. Hindi ibig sabihin na nakakalimot dahil sinabi ng banal na kasulatan, kundi ang Panginoong Diyos ay kita niya, alam niya, at ginagawa niya ang lahat ng paraan para sa in time ay magagawa ng Panginoon. At makilala natin kung sino siya sa ating buhay. Kaya huwag tayong mag-alala. Panginoong Diyos ay gagawa ng paraan sa lahat ng mga bagay. Sa background na ating pinapag-aralan na binanggit ni Pastor Ian, Pastor Ray, yung experience ng mga Israelites ay it depicts human forgetfulness and divine remembrance. Yun yung sinasabi ng background ng ating teksto na binanggit kanina ni Pastor Ian, na kung minsan kapag ang tao ay nakakalimot, ang Diyos naman ay nakakaalala sa bawat isa sa atin. Ang isang maganda dun, Pastor Ray, kung titignan natin ang isang kapitulo sa Exodo, this is found in Exodus 14, verse 30 and 31. Pastor Ray, kung pwede nyo pong ipaglingkod ito. Exodo kapitulo 14 at ang mga tala po ay 30 at 31. Gayon, iniligtas ng Panginoon ang Israel ng araw na iyon mula sa kamay ng mga Ehipsyo. At nakita ng Israel ang mga Ehipsyo na patay sa dalampasigan. Nakita ng Israel ang dakilang gawa na ginawa ng Panginoon sa mga Ehipsyo. At ang taong bayan ay natakot sa Panginoon at sila'y sumampalataya sa Panginoon at sa kanyang lingkod na si Moses. Makikita natin dito mga taga-subaybay, malinaw na ipinapakita ng tala ng Biblia
kung sino ang tagapagligtas. Malinaw dito na ang Diyos ang siyang nagligtas, ang kamay ng Diyos. So, when we talk about deliverance, when we talk about salvation, magandang maitanyag, maitaas natin kung sino ang Diyos. Na ang Diyos ay siyang tagapagligtas, siyang deliverer natin, ika nga sa wikang Banyaga. At napakaganda ng mga nilalaman ng aklat ng Exodo, Pastor. Kaya si Moses nagpakita ng pagtugon sa Panginoon Diyos na siya ay tumugon sa tawag ng Panginoon na iligtas ang bayan ng Israel mula sa pagkaalipin ng Ehipto. Ganon din ang Panginoong Jesus. Siya ay tumugon sa pagligtas ng bawat isa sa atin para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at dadalhin tayo sa heavenly Kanaan na tinatawag natin sa banal na kasulatan. Ngayon ay pupunta na tayo sa pangalawang punto. Ang unang punto ay divine deliverance, pagliligtas ng Panginoon Diyos sa magitan kay Moses sa mga alipin ng Israel mula sa Ehipto at dinala sa ilang at ganun din sa Promised Land. Ang pangalawa ay defiant faithfulness. Kung ano ibig sabihin nito, ipapaliwanag sa atin ni Pastor Jules. Pastor Jules. Okay. Napakaganda na ating tignan yung pangalawang punto na sinasabi na ating leksyon ngayon. Dito sa Kapitulo 1, 15 hanggang 21 ng Exodo ay ating makikita dito yung katapatan, hindi matitinag na katapatan ng dalawang komadrona doon sa Ehipto na kung saan ay binabanggit dito na si Ari Paraon gusto niya na ipapatay ang lahat ng mga lalaki na maipapanganak sa Ehipto. At dito, makita natin na hindi sila sumunod, kundi sinuway nila yung utos na sinasabi ng Aring Paraon. Pakibasa nga, Pastor Ray, sa versikulo 15 hanggang 21 ng Exodo ng Kapitulo 1. Ang hari ng Ehipto ay nagsalita sa mga hilot ng mga Hebrea na ang pangalan ng isa ay Sifra at ang pangalan ng ikalawa ay Puwa. Kanyang sinabi, paghilot ninyo sa mga babaeng Hebrea at pagtingin ninyo sa kanila sa uupuang panganganakan, kung lalaki ay papatayin ninyo. Ngunit kung babae ay mabubuhay ito, subalit ang mga hilot ay natakot sa Diyos at hindi nila ginawa ang gaya ng iniutos sa kanila ng hari ng Ehipto, kundi hinayaan nilang mabuhay ang mga batang lalaki. Ipinatawag ng hari ng Ehipto ang mga hilot at sinabi sa kanila, bakit ninyo ginawa ang bagay na ito at hinayaan ninyong mabuhay ang mga batang lalaki? Sinabi ng mga hilot sa Faraon sapagkat ang mga babaeng Hebrea ay hindi gaya ng mga babaeng Ehipsya. Sila'y malalakas at nakapanganak na bago dumating ang hilot sa kanila. Kaya't ang Diyos ay naging mabuti sa mga hilot at ang taong bayan ay dumami at naging napakalakas. Okay. Mula dyan sa binasa mo, Pastor Ray, ay makikita natin yung dalawang komodrona dito, yung Hebrew midwives na kung saan ang pangalan nila ay si Sifra at Puwa, na meron silang hindi matinag na katapatan sa Panginoong Diyos. Yung verse 17, sinasabi doon, the midwives fear God. Dito ating makikita na kapag ang batas ng tao ay sumasalungat sa batas ng Diyos, ang batas ng Diyos ang nangingibabaw. At makikita natin dito sa karanasan ni Sifra at ni Puwa na kung saan yung kanilang pinagpipitagang katapatan sa banal na kapangyarihan ng Diyos ay siya nilang sinunod, hindi yung civic rules na binabanggit na utos ni Haring Paraon. Kanya ito yung napakagandang halimbawa ng isang nananampalataya that they choose to suffer rather than to commit mistakes or sin. Na ito naman yung dapat sana na
kalagayan ng isang nananampalataya na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. At ang katapatang ito, kung ating babasahin ng banal na kasulatan, ay nagpapatuloy sa mga ninuno na ating makikita sa Biblia, katulad na lamang ni Daniel. Sa Daniel 6:10, binabanggit dito yung kanyang katapatan na kahit nasa harapan ng leon na pwedeng kumain sa kanila, ay hindi natinag yung katapatan niya. Siya pa rin ay naglingkod, nanalangin sa Panginoon ng 3 beses sa isang araw, na kahit na merong utos na walang sino mang mananalangin sa Diyos maliban doon sa pinatayo na larawan. Pangalawa, si Shadrach, Meshach at Abednego sa Kapitulo 3 ng Daniel at talatang 17 at 18. They also refused to bow doon sa graven image. Ito yung makikita natin na mga hindi matinag na katapatan ng mga sinaunang mga ninuno sa banal na kasulatan. Kahit pa sa bagong tipan, si Pedro at si Juan, sa mga gawa 5:29, binabanggit doon na we must obey God rather than men. So, dito ating makikita, mga kapatid, na yung takot na paggalang sa Diyos ay isang moral at spiritual na paninindigan na nagbunsod sa kanila na suwayin ang utos ng niyaring paraon at piliin ang kanilang katapatan sa Panginoong Diyos. So, yung fear dito, yung pagkatakot sa Diyos in relation to God means reverence, respectful obedience, and worshipful submission. Yung paggalang, yung mapagpipitagang pagpapasakop sa Panginoong Diyos. So ito yung nakikita na karanasan ng mga tao katulad ni Sipra at ni Pua at mga nasa Biblia na si Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, si Pedro at si Juan. So ating makikita rito na kung saan sa panahon ng pagkaalipin ay merong mga anak ng Diyos ng kanilang katapatan ay talagang hindi matinag kahit sa panahon ng kamatayan. Sila pa rin ay tumayo sa harapan ng ating Panginoong Diyos. They choose to suffer rather than to commit sin or to commit mistake. Pastor Ray. Yan ang napakagandang halimbawa ng bawat isa sa atin. O nung unang panahon pala, hindi lang pala si Daniel, si Shadrach, Abednego, ang mga tapat sa Panginoong Diyos kahit anong nangyayari sa kanilang pananampalataya. Nasusubok sila sa panahong yan. Meron pala si Pua sa si Sipra na dahil sa katapatan nila sa Panginoon Diyos ay sumuway sila sa mga utos ng sinumang tao. Kaya maraming salamat sa pangalawang punto. Ikaw din, kaibigan, handang-handa kang maging tapat hanggang sa buhay ay mawala sa iyo, mamatay ka man. Huwag mo lang bitawan ang iyong katapatan sa Panginoon Diyos. Hindi ka ba dapat matitinag? Sapagkat sa bandang huli ay may buhay na walang hanggan. Kahit anumang mangyari sa iyo, bubuhay naman tayo ng Panginoon Diyos. Yan ang pinangako niya sa bawat isa sa atin. Kaya itong nagsinaunang mga nanampalataya noong unang panahon sa banal na kasulatan dito sa Old Testament ay ganun din sa New Testament, ganun din sa panahon natin ngayon. Naghahanap ng Panginoong Diyos ang mga taong tapat kahit handang sumuway sa mga kautusan ng mundo, kaya sinumang namumuno, kaibigan. Maraming salamat. Alam nyo, Pastor Julius, Pastor Ray, mga ginigiliw na taga-subaybay, yung aklat ngayon ng Exodus, kung narinig nyo po at pinakinggang mainam, makikita natin dito na mayroon pong isang tema na lumalabas dito. When you see that there is always good and evil, parang yung bayan ng Diyos ngayon po ay
nagagapi ng kalaban ng bayan ng Diyos. Ang kabutihan ngayon ay sinisira ng kasamaan. Then doon sa experience na ito sa Kapitulo 2, makikita natin na kitilin lahat ng batang masisilang o sanggol na masisilang na lalaki. Pero makikita natin dito that this presents a great controversy motif. So, alam niyo mga kapatid, yung motif ng great controversy is not a figment of imagination nating mga Adventista. It presents a conflict between good and evil. Pero ang isang maganda, pag pinag-aralan po natin ang tema ng great controversy o ang malaking tunggalian hinggil sa masama't mabuti, meron pong laging nananagumpay. Ang laging nananagumpay dito ay ang pagliligtas, kabutihan ng Diyos. Bakit ko po nasabi yun mga kapatid? Nakita niyo po yung mga binasa at pinaglingkod na talata kanina ni Pastor Ray na yung ngayong mga hilot, the midwives, ika nga Pastor Bermudez, sila ngayon ay, they were faced with great problems. Hindi lamang sila, ang buong bayan ng Diyos, pati tayo at yung pagsilang ni Moises. Ibig sabihin, ang problema pala ay hindi lang ngayon, kahit nung nakalipas. Pero makikita natin dito kung papaano magligtas ang Panginoon. In spite of the problem, God's solution to oppression, to evil, and circumstances na hindi alinsunod sa kalooban ng Diyos, ang pagliligtas pa rin ng Panginoon ang nangingibabaw. Amen. So ito ay isang napakagandang aklat na magpapaalala sa atin. It would call us to remember who God is. That God is a God of redemption. A God who delivers. A God who saves. Kagaya, Pastor, ng sinabi ni Pastor Ian, ay titingnan natin ito doon sa pangmalawakang great controversy na kung saan ito'y mangyayari rin sa huling araw. Yung hindi matitinag na katapatan ng mga anak ng Diyos na sila'y maglingkod pa rin kahit na sa may decree na ito'y maari ay ikakamatay nila, sila pa rin ay naglilingkod sa Panginoon. Sa Apokalipsis 14:12, binabanggit dito yung mga remnant that keeps the commandments of God and of the faith of Jesus. Dito natin makikita yung mga nalabi na kung saan sila ay sumusunod pa rin sa kautusan ng Panginoong Diyos. Hindi sumunod sa kautusan ng tao, kundi sinuway nila yung kautusan ng mga tao at sumunod sila sa ating Panginoong Diyos. Sila yung nalabi na mga tao na sa kanilang katapatan sila ay sumunod sa Panginoon, hindi doon sa utos ng tao. So ito'y makikita natin sa huling panahon yung katapatan ng mga anak ng Diyos. Dito natin, sa pangalawang punto, dito natin nakita ang pagiging tunay na tapat sa Panginoon Diyos sa pamamagitan napakaraming mga pagsubok. Maaring kamatayan, maaring pag-aangapi, kung anumang mga nangyayari. Itong malaking bagay na ito na ihemplo sa bawat isa sa atin, na tayo ay maging tapat kahit anong mangyari, na hindi matitinag ang ating pananampalataya, hindi natin kayang ipagpalit ang ating pananampalataya, ang ating katotohanan na ating tinanggap sapagkat ito'y magbibigay sa atin ng magandang kalooban at kapayapaan pagdating ng panahon, mga kapatid. Sa pangatlong punto na tayo, na divine development. Ito'y ipapaliwanag sa atin ni Pastor Ian kung ano ibig sabihin nito related sa ating Alam niyo leksyon. mga kapatid, kaugnay noong sinabi natin kanina, yung highlight po ni Pastor Julius, Pastor Ray, mga taga-subaybay, mga kapatid, mga kaibigan, na in spite of the oppression, the things na mararanasan natin, it mirrors
a kind of loyalty na dapat makita sa atin sa mga huling araw. Alam nyo, ito din pong aklat ng Exodo, makikita natin yung karanasan ni Moises, at yung karanasan ni Moises ay dapat din nating maging karanasan, lalo na't yung paglago at pagtitiwala sa ating Diyos. Pansinin po natin ang isang sitas ng talata. Ito'y masusumpungan sa Kapitulo 3, versikulo 1 ng aklat ng Exodo. Pastor Ray? Noon ay inaalagaan ni Moses ang kawan ni Jethro na kanyang biyanan na pari sa Midian. Kanyang pinatnubayan ang kawan sa kabila ng ilang at nakarating sa bundok ng Diyos sa Horeb. So mapapansin natin mga kaibigan, magiging ginigiliw na taga-subaybay, that there is the concept of the mountain of God, the wilderness experience. This brings a thought that in the Bible, mga kapatid, maraming karanasan that God talked and allowed a person to grow when they are independent, they are in need, that they are in solitude with God, and they are growing in their understanding kung sino ang Diyos. Tulad ni Israel, mga kapatid, sa Deuteronomy makikita natin ito, si Elijah sa Kapitulo 19 ng Unang Hari, hindi lamang si Elijah, si Juan Bautista sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 80, at si Jesus mismo nung siya'y nasa ilang. Ngayon, mga kapatid, makikita natin dito na si Moises ay nagkaroon ng panahon para sa ating Panginoong Jesus. Alam niyo po, meron pong isang magandang quotation mula po sa Patriarchs and Prophets, page 246. Ang sabi po, "In the school of self-denial and hardship, Moses gained strength of character and firmness of principle." Ano daw po? Doon sa school of self-denial and hardship, si Moises ay nagkaroon ng pagpapalakas ng kung sino siya, ng karakter niya, at firmness to the principle. Hindi makakatayo si Moises sa mga maraming pagsubok, at hindi po perpekto si Moises. Makikita natin, mga kapatid, marami siyang pagkakamali, pero ang biyaya at ang pagsapat ng Panginoon ay laging nasa kanya. Itong isang magandang punto dito, mga kapatid, na we're never perfect apart from Christ. And our perfection is never of ourselves. And same with that, our spiritual growth is never apart from our relationship with Christ. Si Moises, mga kapatid, ay lumago sa kanyang pagkakilala. Tandaan niyo, mga kapatid, nung panahong ito, si Moises ay nagkaroon siya ng pagkakamali. Kung babalikan natin matulid, siya ngayon ay kailangan niyang ma-refine nung experience niya sa ilang. Ibig sabihin, mga kapatid, we need to develop. We need to grow. And this character development, this work of spiritual development is never apart from our relationship with Christ. Hindi ito na, ay Panginoon, na-achieve ko na itong gantong estado at kalalagyan, iligtas mo ako, tawagin mo ako. Hindi. Si Moises, mga kapatid, ay tinawag din ng Diyos sa tamang pagkakataon upang gamitin, upang iligtas, upang maging leader ng bayan ng Diyos, pero hindi dahil sa kanyang naabot. Dahil ito sa biyaya at pagpili ng Diyos sa kanya. Gayon din naman sa atin, Pastor. Mahalagang maunawaan natin ito. Napakagandang punto ang pangatlo, Pastor Jules, na divine development. Ito yung makadiyos sa Ilocano na Diyosan a panagdakkel. Dito natin makikita sa buhay ni Moses kung paano binago ng Panginoong Diyos. Pinabasa mo sa akin niya. Siya pala, bago siya pupunta doon sa ilang, bago niya iligtas ang mga tao sa mga Israelita galing sa Ehipto, ay inaralan muna ng Panginoong Diyos
Dahil ang alam niya sa leadership ay weakness yung pagiging humble. Maging isang kahinaan yung pagpapakumbaba. Kahinaan yung pagiging merciful, maawain. Kung ikaw ay leader sa Ehipto, na inihahanda ka para magiging hari, mahina ka kung ikaw ay compassionate o maawain, o ikaw ay mapagpakumbaba, mahina ka. Kaya ayaw ng Panginoon Diyos na gano'n ang karakter ni, pangalan nito ni Moses. Tinawag ng Panginoon Diyos si Moses doon sa ilang bago niya iligtas yung mga yan. Tingnan Ang maganda. Pastor. May mga lugar na kung saan ay dinadala tayo doon ng Diyos para tayo ay matuto at lumalaki sa ating pananampalataya. Ako, Pastor Ian, hindi ko naintindihan nung una. Bakit hindi ako tatanggapin bilang magpastor nung ako'y send a resume? Tapos ka na. Pinaintulad ng Diyos na ako'y makatapos, pero ayaw akong papasukin magpastor. Dahil doon ako'y nagturo sa public school, dahil ako'y nakapasa ng board exam. Maya't maya, pumunta na naman ako sa Camp Puigamo para mag-training na sundalo. Pagkatapos ay nag-apply ako sa Korea ng factory worker. Hindi ko maintindihan kung bakit pinaintulot ng Diyos ng lahat ng bagay na yon. Dinaan ka doon sa dinaan ako doon sa lugar na yon. Ako pala ay gusto ng Panginoon na lumalago sa aking pananampalataya. So, may significance yung Midian experience na nakita ko kay Moses. Una, Midian is a place to unlearn Egypt and began learning dependence on God. Amen. Marami siyang natutunan sa Ehipto pero gusto ng Diyos na i-unlearn niya lahat ng mga bagay na yun. Kalimutan niya. Pangalawa, Midian is a training ground for Moses to become leader ready to hear and obey God. At ang pangatlo is Midian is a place to accept God's divine calling and mission for him. Yun yung nakikita ko na significance ng Midian experience ni ni Moses, na kung saan nung una kahit ako hindi ko maintindihan, pero ngayon naintindihan ko na kasi lahat ng mga kasamahan ko na kabats na nag-apply sa sundalo, patay na silang lahat. Pati ikaw nagpatuloy ako doon. Baka I'm 6 feet below the ground now. Ang maganda po yung sinare ni Pastor Bermudez sa atin, mga kapatid. Alam nyo, yung Exodus, the book itself, and the experience of Exodus, makikita natin, this is very integrated to the theology of the Jewish people, at especially sa Old Testament. Bakit? Balikan po natin yung ilang talata na nabasa na natin, pero gusto ko pong balikan natin kasi napakahalaga po ito sa ating lesson discussion at sa pag-aaral po ninyo ng inyong mga Biblia sa pag-guide po ng ating Sabbath School Quarterly. Ito po yung nasa verse 24 at 25 ng Kapitulo 2. Pastor, pwede niyo po bang pakibasa muli ito? Exodo Kapitulo 2, versikulo 24 at 25. Narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala ng Diyos ang kanyang tipan kina Abraham, Isaac at Jacob. At tiningnan ng Diyos ang mga anak ni Israel at nalaman ng Diyos ang kanilang kalagayan. Ang makikita natin dito, mga kapatid, yung isang napakagandang konsepto. And God heard their groaning and He remembered the covenant. Meaning, God, sino ba ang Diyos? Ang Diyos dito, ang makikita natin is not something that simply responds, but He is the originator of His saving act. Dahil yung verse 25, makikita rin, and God looked on Israel and was concerned about them. Paano ba ipakita ng Diyos ang kanyang concern sa atin? Higit pa sa ating imagination, ika nga. But here, sa verse na ito, mga kapatid, yung naranasan ng Diyos, naranasan ng bayan ng Diyos, na lubhang hindi natin ma-explain the kind of expression. But what does God do?
he was not silent. He was observing. He was fully in control. And in the right time, God stretched out His hand and saved His people. Ito ay isang napakagandang aral sa atin na kung papaano din tayo ngayon sa mga huling araw ay namumuhay na puno ng pag-uusig, karahasan, digmaan, at opresyon. In that right time, God will save us when He shall come again the second time. Isang napakagandang alaala sa atin na hindi lang natin makita na ang Diyos ay nagligtas sa bayan ng Diyos, ang Israel, mula sa Ehipsyo, pero ito din nagtuturo sa atin that we should be prepared and see kung sino ang Diyos natin na pinaglilingkuran ngayon, na isang Diyos na siyang tagapagligtas ng bawat isa sa atin. Magandang leksyon yan para sa atin. Nakita nyo, hindi lang nagpapakilala ang Diyos kung sino siya, kundi unang-una, babaguhin niya yung mga tao. Pinakita natin, pag-aralan natin kung paano ang mga Israel ay binago ng Panginoong Diyos sa ilang. Ganon din si Moses, kung paano tinuruan ng Panginoong Diyos si Moses sa ilang. At lahat ng mga itong karanasan ay hindi sila ang pinakadakila, kundi nagpapakita lang sa atin ng Panginoong Diyos kung sino siya na kaya niyang baguhin ang lahat ng mga taong kung makasalanan man, suwail man, o anumang klaseng buhay sila. Kung sila ay magpagamit, tumugon sila sa panawagan ng Panginoon Diyos, walang imposible. Mababago at mababago ang kanilang buhay tungo sa divine development, tungo sa estado na nais ng Panginoon Diyos na mangyari sa kanilang buhay. Kaya maraming salamat. Purihin ang Panginoon Diyos. Napakagandang leksyon ito na ang bawat isa sa atin sa aral na ito ay magkaroon tayo ng pag-asa na huwag tayong lumayo sa Panginoon. Kundi tayo palaging lumapit sa Kanya, may mga pagkukulang tayo, may mga kasalanan tayo, may mga minsan ang napakahirap dyan ay isasadyain mo pa para gusto mong magawa yung gusto mo. Pero ang lahat ng mga ito ay ang Diyos ay naghihintay, ang Diyos ay sagana ang Kanyang biyaya upang baguhin tayo sa Kanyang kalooban upang magamit tayo bilang kasangkapan ng pagpapala sa iba at may papalaganap ang misyon ng Ebanghelyo sa banal lupa at mas maraming maligtas at maligaya, kapayapaan at magkaroon ng pag-asa ng kaligtasan sa mga tao. Kaya ang huling panawagan ay mayroon pa tayong ilang minuto. Kung mayroon pa kayong gustong sabihin. Kung wala na ay maraming salamat, kaibigan. At huwag kalimutan yung 3D, Divine Deliverance, Defiant Faithfulness, Divine Development sa bawat isa sa atin ay isang parangal na ang Diyos ay hindi nakakalimot sa Kanyang pangako, kundi ginagawa niya ayon sa Kanyang kalooban upang ito'y magiging Kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan ay may papakita sa bawat isa sa atin. Kaya sa ating pagtatapos, mayroon pa kayong konting dyan, Pastor Ian? Ang isa, Pastor, balikan na, maganda lang kasi, Pastor, na when I read the verse, God took notice sa naranasan ng bayan ng Diyos. Now, the word na ginamit doon sa Hebreo is very intimate, yada. Ibig sabihin, nung nakita ng Diyos, God is not insensitive. God is a God of love. At kung makikita natin kung paano i-picture po ng lumang tipan o ng even the Hebrew concept, God is always associated with Kesed, who is the long-suffering God, the God of grace, the all-loving God. And this is the God of Exodus, ng bayan ng Diyos. And that God notices kung anong naranasan natin. Pastor? Napakahalaga yung pagkakilala natin kung sino yung Diyos.
na Oo. pinaglilingkuran, na kung saan ito yung Diyos na nagbigay ng pag-asa, lalong-lalo na kay Moses sa kanyang karanasan sa Midian, na makilala rin natin ng mas malalim ang Diyos na ito. Dahil kahit na tayo ay nakakalimot, ang Diyos ay nakakaalala sa bawat isa sa atin. At yung kanyang pag-alala sa atin ay nag-uumpisa na siyang gumagawa sa kanyang pangako na tayo ay iligtas sa anumang kalagayan ng bawat isa sa atin. Okay, maraming salamat po. At patuloy kayong susubaybay sa ating paglilingkod at pagbibigay mensahe sa salita ng Panginoon Diyos ayon sa ating leksyon. Bago tayo pakinggan natin ang panalangin ni Pastor Ian, sa huling panalangin ay makakarinig po tayo ng isang awitin. Ikaw ang gabay sa buhay ng bawat isa. Sa lahat ng oras ay patnubay ka. Sa pagsubok ay liwanag ka. Sa buhay ko, sa buhay ko. Minsan pa ako ay nadapa, lumimot at nagkasala. Iyong kamay ang siyang lagi naming gabay. Buhay ko sa'yo'y iaalay para sa'yo, sa lahat, ikaw ang aming gabay, kailanman liwanag
Pastor Ian. Tayo po'y manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pagpukaw sa aming mga kaisipan sa oras na ito na makita namin na ang Diyos ng aklat ng Exodo ay isang Diyos ng bawat isa sa amin. Kung paano po kahirap ang naranasan ng inyong bayan, ang bayan ng Israel, sa mga panahon ng nasilang ang isang leader na tulad ni Moises, ay nakita nyo rin kung kanilang kalalagyan. At ngayon, nakikita rin nyo kung ano ang aming kalalagyan, O Diyos. Maari po ba, Panginoon, naging totoo kayo na isang Diyos ng tagapagligtas, Diyos na manunubos ng bayan ng Diyos. Hari nawa, O Diyos, maranasan namin ito sa aming kapanahunan, ang inyong pagliligtas na kayo isang Diyos ng pag-ibig. Salamat po na kami pinangasiwaan sa aming pag-aaral. Idait din po ang inyong kamay ng pagpapala sa aming mga taga-subaybay, sa aming mga tagapakinig, sa mga tao pong nagsasaliksik at nais nilang matutunan kung sino ang Diyos ng Biblia. Salamat, O Diyos, sa programang ito, at ibinabalik po namin ang papurit pagkilala na kayo'y isang Diyos na karapat-dapat ng aming pagsamba at pagsunod at pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, kaibigan, sa patuloy na pagsusubaybay ito sa oras ng pag-aaral, isang paglilingkod, nagbibigay serbisyo, nagbibigay parangal at isang pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Purihin ang Kanyang pangalan at tayo nagmamahal sa Kanya sapagkat mahal niya ang bawat isa sa atin.